Hindi inakala ng lalaki na dahil sa kanyang kakayahang maglakbay sa ibang mundo sa pamamagitan ng panaginip, ay nagawa niyang dalhin ng isang engkantado mula sa ibang mundo sa kanyang tahanan. Akala niya nagkakamali lang siya ng mata, pero di niya alam na ang engkantada ay nagliliyab na sa tuwa. At sabik na magsimula ng kanilang dalawang mundo kasama ang bida. Palaging may kakaibang ugali ang bida. Kailangan siyang matulog bago ang alas 7:30 ng gabi, dahil sa kanyang aksidenteng pagkatuklas, na kapag siya'y nakapasok sa malalim na pagtulog, ay makakapaglakbay siya sa ibang mundo sa pamamagitan ng panaginip. Noong una, hangad lang niya ang espada at mahika. Pero habang dumarami ang beses, unti-unting napagtanto na hindi lang niya natatandaan ng mga panaginip, kundi kabaligtaran din ang oras sa mundong ito. Kapag siya'y natulog ng alas 7 ng gabi, dito'y magiging alas 7 ng umaga, at babalik siya sa mas batang edad. Maraming beses na siyang napatay ng mga halimaw, pero kalaunan ay napagtanto niya na ang kamatayan ay para lang pagising mula sa bangungot. Kaya labis na na-enjoy ng bida ang pakikipagsapalaran sa ibang mundo. Hindi lang dahil nagpapatuloy ang mga panaginip, pati ang mga pandama ay parang totoong mundo. Pangunahin na dahil nakilala niya ang isang engkantadang babae. Ang pangalan ng babae ay Marie. Kahit mukha siyang malinis at napakaganda, ay 100 taon na siya. Pero ang dahilan kung bakit palagi siyang naglalaro sa bida, ay gusto niyang kumain ng baon na dala mula sa totoong mundo. Dahil kaya ng bida na isama ang mga bagay sa kanyang paglakbay. Kaya bago matulog ang bida, ay naghahanda siya ng baon para sa dalawa. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang abandonong guho, upang doon tanghalian. Kahit ito isang lumang lungsod na biglang nawala 1,000 taon na ang nakalipas, ay maayos pa rin ang loob ng guho. Walang bakas ng labanan. At lahat ng mekanismo ay naroon pa rin. Kaya ito ang piniling lihim na basehan ng bida. Ngunit sa puntong ito, si Maria ay halos himatayin na sa gutom. Wala na sa isip niya kundi ang inaasam-asam na baon. Sa totoo lang, napakasarap ng pagkain sa ibang mundo. Kaya't hindi niya narinig ang sinasabi ng bida. Kaya matapos kumain ng mabuti, nagpa siya ang bida na maglakad-lakad kasama si Marie sa guho. Ngunit sa unang kanto pa lamang, napatigil si Marie sa takot ng biglang may lumitaw na demonyo. Ngunit habang iniisip ni Marie kung paano alis, di inaasahang bigla na lamang tumakbo papunta roon ng bida. Si Ginoong Kosoho pala. Ngayon ay naglalakad kasama ang diwata. Inggit ako sa'yo. Hindi naman. Sa palagay ko, sumama lang siya dahil sa baon. Palagi pala niyang kilala ang mga tuko. At matapos siyang patayin ng mga tuko ng ilang ulit, unti-unting naging matalik na magkaibigan sila. Ngunit sinabi rin ng tuko sa bida, na ang dahilan kung bakit sila nagbabantay dito, ay dahil ang malaking ahas sa loob ng guho ay nangingitlog. Kaya't pinalalahanan siyang mag-ingat sa panahong ito. Ngunit di inaasahang nagpa siya ang bida na personal na tingnan. Kaya agad niyang dinala si Marie sa pugad ng malaking ahas. Noong una, hindi pa nakaramdam ng panganib si Marie. Ngunit nang nakita nila ang tunay na anyo ng malaking ahas, namangha ng todo si Marie. Dahil hindi niya akalain na may malamat na dragon na nagtatago sa guho. Ngunit mas mabuti ng safe kaysa sorry. Dahil sa lakas ng boses ni Marie nang magsalita, nagising ang malaking ahas. At mas malala pa, bigla na lamang nagsarang-sarado ang pinagpasokan nilang daan. Mukhang talagang malas na tayo, kahit na hindi talaga kaya ng bida ang malaking ahas. Buti na lamang bilang isang tagalabas, hindi siya takot sa kamatayan. Ituturing na lang niyang bangungot ang mga nangyari ngayong gabi. Kaya't ganito na lamang. Pagkagising ng bida, bumalik na siya sa totoong mundo. Ngunit sa sandaling iyon, napansin niyang may bagay na parang nadagdag sa tabi niya. Ano? Paano nangyari ito? Hindi inaasahan ng bida sa puntong ito. Ang pinapangarap niyang bagay ay naging katotohanan. Kaya ganito na lang. Nagbantay ang bida hanggang sa sumapit ang umaga. Ngunit nang magising si Marie, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Subalit napansin din ni Marie na kakaiba ang bida. Dahil mukhang mas tumanda ito. Biglang napansin ni Marie na wala siyang suot. Mabuti na lang at kumalma agad sila. Kahit na naayos na ang hindi pagkakaunawaan. Hindi pa rin alam ng bida kung paano sasabihin kay Marie. Akala ng bida, masasaktan si Marie. Dahil bigla-bigla na lang siya napadpad sa ibang mundo. Ngunit sa halip na madismaya si Marie, masayang-masaya pa ito tulad ng isang bata. Akala niya, mayaman at maharlika ang bida. At isang advanced na lungsod ng lugar na ito. Lalo siyang na-excite nang maisip yon. Agad niyang inutusan ng bida na ipasyal siya. Kaya para hindi mabaygo si Marie, plano ng bida na gamitin ng isang araw para libangin ito. Matapos bilhan si Marie ng bagong damit, susunod na isinip ang mga tainga ni Marie. Kaya naisip ng bida at binigyan niya ito ng sombrero. Sa wakas, kumpleto na ang suot. Mukha na itong ordinaryong high school student. Ngunit nang lumabas sila, natulala si Marie. Natakot ito sa kotse at hindi makagalaw. Dahil hindi pa niya nakikita ang ganitong mahika. Dumating agad sila sa restaurant. At doon nagtanong si Marie. Wala siyang alaala matapos siyang atakihin. Kaya gustong-gusto niyang malaman kung saan siya naroroon. Nang marinig yun, isinaysay ng bida na kaya niyang maglakbay sa pamamagitan ng panaginip. At naniniwala siyang dahil nagyakap sila bago mamatay.
Kaya marahil nakarating din si Marie rito. At may pagkakaiba sa daloy ng oras sa pagitan ng dalawang mundo. Kaya mas bata ang kanyang edad doon. At dahil nangyari na ang lahat, hindi na nagdalawang isip pa si Marie. Saka, ang sarap talaga ng pagkain dito sa mundo na ito. Sa puntong ito, wala na siyang pasensyang maghintay. Kaya matapos kumain at uminom ng husto, dinala ulit si Marie ng bida para manood ng mga cherry blossom sa paligid. Napansin niyang mabilis na naka-adapt si Marie. At unti-unting tinanggap ang konsepto ng paglalakbay sa pagitan ng mga mundo. Maligayang pagdating sa hapon, ginang Encantada. At sa ganitong paraan, kaming dalawa, ay sabay na humakbang patungo sa isang bagong kwento. Hindi inakala ng bida na ang malumat na dragon na kayang usakin ng isang lungsod, ay biglang nag-transform sa harapan niya bilang isang magandang babaeng dragon. Dahil lang sa kakayahan ng bida na maglakbay sa ibang mundo sa pamamagitan ng mga panaginip, at aksidenteng nailabas niya ang Encantada sa totoong mundo. Nagulat ang Encantada na maligo sa gabi. Hindi niya maintindihan kung paano patuloy na umaagos ang mainit na tubig sa batya. Baka natutunan na ng bida ang magic na walang incantation. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang pagkamangha. May inilabas pa ang bida na 3 bag ng bath salts para mas maramdaman ang iba't ibang amoy ng paliguan. Nasabik ang Encantada dahil sa ibang mundo, ang ganitong buhay ay para lang sa mga maharlika. Nasabik ang bida sa pag-iisip na maiinom niya ang tubig sa paliguan ng Encantada. Nang makita ng Encantada ang pagkain inihahanda ng bida pagkatapos maligo, tiyak na masarap ito, batay lang sa amoy. Sige, kain na tayo. Gustong-gusto ito ng Encantada. Ito ang pinakamasarap na pagkain na natikman niya ngayong araw. Kumpara sa pagkain sa ibang mundo, bigla itong nawalan ng lasa. Kung ganoon, hinala ng Encantada na baka may nagtakda ng ilang mga patakaran. Marahil ang bida ay may misyon na kailangang tuparin. Pero palagay ng bida, panaginip lang ang ibang mundo. At hindi niya maalala kung paano niya nakuha ang kakayahang ito. Pagkatapos, ipinagpalagay ng bida na kung may ibabalik niya ang Encantada sa ibang mundo, malamang madigising sila sa pugad ng dragon na yon. Kaya kailangan nilang mag-isip ng komprehensibong plano. Una, tinanggihan ng plano na gamitin ang itlog ng dragon bilang hostage. Kahit pansamantalang makatakas sila dahil dito. Ngunit hindi hahayaan ng dragon na mabuhay ang sinumang nakakaalam sa lokasyon ng pugad nito. Baka masundan pa sila ng tulitan ng dragon. Nagtataka ang bida kung may impormasyon tungkol sa Magic Dragon sa mga dokumento ng ibang mundo. Ayon sa kaalaman ng elf, mas higit ang kaalaman nito kaysa sa mga tao. At hindi mabilang ang mga laban nito laban sa mga demon o tao. Di alam ng bida na ang gusto niyang pakinggan ay mga chismis tungkol sa dragon. Mga impormasyong makakapagpakilala sa ugali ng dragon. Sinabi ng elf na dahil ang kaliskis ng dragon ay nakakapag-produce ng mahika. Sa ibang mundo, ito ay napakahalaga at bihira sa merkado. Mayroon ding bulong-bulong na nagpapakatao ang Magic Dragon na pumapasok sa mga lungsod. Ang ganitong klaseng impormasyon ang gusto ng bida. Bakit pumapasok ang Magic Dragon sa mga lungsod ng tao? Tiyak na may dahilan ito. Ngunit ayon sa mga talak, wala itong ginawa. Sandali lamang itong nanatili ng ilang araw at tumalis. At ang pinuntahan nito ay ang bayang pantalan ng Oxroy. Biglang nagliwanag ang isip ng bida at agad niyang binuksan ng ref. Ngunit ang hindi inaasahan ng bida, nakalimutan niyang kailangan niyang mahiga ng magkasama ang elf para maipadala ito pabalik. Halina, handa na rin ang aking lihim na sandata. Subukan natin kung may dadala kita sa aking mundo. Gago, bilisan mo. Kaya't simulan na natin ang eksperimento. Pag-isipan muna. Dapat kaya kitang yakapin ng mahigpit. Medyo awkward na sinabi ng bida na para safe, mas mabuting magyakapan. Dahil ganito rin naman nung dumating sila. Halika rito, Marie. Dapat kaya mas lumapit pa. Siguro nga. Mas mahigpit pa. Kung makakatulog ka rito, talagang milagro. Buti na lang at walang naging problema sa kalagitnaan. Bumalik sa malay ang dalawa sa pugad ng dragon sa kabilang mundo. Biglang hinampes ng buntot ng Magic Dragon. Agad na hinawakan ng bida ang kamay ng elf handang umatras anumang oras. At sinubukan niyang makipag-usap sa Magic Dragon. Sana ay palayain nito ang elf. Bilang pagpapakita ng paghingi ng tawad, inilabas ng bida ang dala niyang snowflake. Dahil napuntahan din niya ang Oxroy. Alam niyang sikat ang alak sa bayang yon. Baka ito nga ang gusto ng Magic Dragon. Tulad ng inaasahan ng bida. Biglang nagsalita ang Magic Dragon na maamoy ang alak. Magaling ang bida, hindi lang marunong ng basic dragon language, naiintindihan pa niya ang gusto nito. Pero sigurado sa kahapon ay sinunog niya silang lahat hanggang maging abo. Basta malaman lang niya ang katotohanan sa misteryong ito. Payag siyang palampasin muna sila ngayon. Nalaman na ang bida ay panauhin mula sa ibang mundo sa pamamagitan ng panaginip.
Naidalang din ng elf pabalik sa mundong yon. Labis ang interes ng Magic Dragon dito. Nang makita ang gusto ng bida na makita ang Dragon Egg, pinagbigyan siya ng Magic Dragon. Subalit may kakaibang amoy pa siyang naamoy sa bida. Narealize ang bida na baka ang baon niya ngayong gabi ang tinutukoy nito. Pero biglang hindi na napigilan ng Magic Dragon. Hindi sapat ang Snowbear para sa ganitong laki. Kaya harapan niyang ginamit ang Dragon Magic. Nasabik ang elf na masaksihan ng ganitong mataas na dimensyon na magic na hindi kayang abutin ng tao. Sa susunod na sandali, isang mature na babaeng dragon ang iniluwa ng Magic Dragon mula sa tiyan nito. Ang tagal na mula nung huling gamitin ko ang anyong ito. Ano sa tingin nyo? Napakaganda ko, di ba? Ang ganda-ganda. Mabuti naman. Kaya, tao, ibigay mo na ang alak at masarap na pagkain. Nagulat ang bida kung bakit kailangan ng lutong niya. Hindi inaasahang mayabang pala ito. Hindi ko gusto kumain ng pagkain ng mababang uri na nilalang. Pinakamataas na, gusto ko lang subukan ng tinapay. Pero disente rin naman ng babaeng dragon. Hindi kukuha ng walang kapalit sa bida. Payag siyang ipagpalit ang isang kaliskis ng dragon. At hindi yung kaliskis na walang magic power sa labas, kundi sariwa at bagong tubo sa katawan niya. Kaya habang nagtataka ang elf, natapos ang transaksyon ng dalawa. Nagtaka ang dalawa habang pinapanood ng babaeng dragon na mabilis kumain. Nang muntik na mabulunan ng babaeng dragon, mabilis na inabot ng bida ang Snowbear. Napakaganda pa ng kulay ginto nito. Nagtataka ang babaeng dragon kung ganito na ba kasarap ang kinakain ng mga tao ngayon. Ngunit ipagkain o alak man, lahat ay galing sa ibang mundo. Labis na nabigo ang babaeng dragon. Akala niya makakapamuno siya sa isang bayan ng tao para gawing kainan. Nalaman na pinalitan ng lalaking bida ang kanyang baon ng isang kaliskis ng dragon. Labis na hindi makapaniwala ang Encantada. Sa huli, handang magpakalunod sa utang ng sinumang salamangkero para sa isang kaliskis ng dragon. At nagkaroon pa nga ng digmaan dahil sa kaliskis ng dragon. Pero masyadong mabilis kumain ng babaeng dragon. Isang kisap mata lang, ubos na ang laman ng baonan. Paano na, wala na pagkatapos ubusin. Kanina lang ay meron pa. Meron pa dito, oh. Bigay mo. Sumunod pa rin sa dating patakaran ng babaeng dragon na bayaran ng halaga. Ngayon, naglabas siya ng isang makinis na asol na bato. Kahit hindi niya alam ang halaga nito. Pero tila gustong-gusto ito ng mga tao sa labas. Dahil lang sa natigmak ito sa dugo ng dragon na lumabas ang mangitlog siya. Nang makita ito ng Encantada, hindi na niya inintindi ang kanyang itsura. Sinabihan niya ang lalaking bida na kunin agad ang Dragon Bloodstone. Naramdaman ng babaeng dragon na sobrang panalo siya habang hawak ang baonan. Kaya masayang hinayaan niyang umalis ang dalawa. At malugod niya silang inanyayahan na bumalik. Pero kailangan magdala ng 4 na baonan. Doon lang nalaman ng lalaking bida na nakagagamot ng lahat ng sakit ng Dragon Blood. At napakahalaga ng kaliskis ng dragon. Ngunit dahil din dito, hindi nila dapat malaman ng sinuman. O kung hindi, pilit itong itatanong kung saan nakuha ang kayamanan. Na magdudulot ng pagkakatuklas sa pugad ng dragon. Sa wakas na unawaan ng lalaking bida kung bakit naglaho ang mga guho. Isang beses lang mangitlog sa 1,000 taon ng Magic Dragon. Tiyak na sinubukan kunin ng mga dating naninirahan dito. Ngunit hinabol sila ng Magic Dragon hanggang dito. Kaya naging pugad na ng dragon. Dahil kinain ng babaeng dragon ang baonan. Gutom pa rin sila. Kaya napilitang pumunta sa kalapit na bayan para kumain. Pero mahirap ayusin ang tulugan. Wala lang sa lalaking bida kung saan matulog. Basta pag nakatulog siya, babalik siya sa totoong mundo. Kailangan naman ng Encantada ng matutuluyang hotel. Ngunit hindi inaasahang napagpasyahan na ng Encantada na sumama sa lalaking bida.